Bakit hindi na lang tayo mag-shot dito? Pwede rin. Uy, di ba biyernes eh. Marami ngayon ang pumupunta talaga sa mga gimikan talaga, di ba? Friday. Mag-shot naman. Payday ba? Tama. Payday ba? Oo. Hindi pa lang. Hindi. Hindi, kasi hinihintay ko ang payday. So, alam kong hindi. Hindi, at saka, di ba, yung iba nagtatanong, bakit ba gusto niyo yung mga inumin? Actually, hindi naman yung inom yung gusto mo. Ang gusto mo yung kwentuhan naman lang talaga. Yan. Di ba? Pero marami akong kilala ha. Marami akong kilala. Tumawag ka naman para makipagkwentuhan lang. Magkwentuhan tayo. Batiin natin yung mga nilalang. Yung mga nilalang yung mga nilalang na pag nakipag-inuman, wala na magdala ng kanin. Kung fu, yan yung kung fu din, do. Kung fumulutan wagas ba? Di ba? Yun yung tawag nila kung fu, kung fumulutan wagas. Nag-generate ako. Hindi, di ba? Ganyan naman talaga eh. Yung kulang na lang yung sabi mo magdala talaga ng kanin kasi. Pero hindi, di ba? Isa daw sa palatandaan na kapag pagka banging or lasing na yung tao kapag namumulutan na ng. Diba? Pag nag-umpisa, kasi alam ba ako, hindi naman ako mapulutan talaga. Talaga? Parang nabubusog ako eh. Talaga ba? Oo, hindi nga. Wag kang judger. Hindi ka, napaka-judger mo, no? Hindi, di ba? Ganyan. Pero pagka nalalasing na, doon ka na, alam mo yun, doon ka na kutkot ng kung ano-ano. Ako malakas sa pulutan kasi hindi ako Hindi ka naman kasi nagiinom talaga. Hindi ako marunong uminom. Kaya, So, okay lang. diba, kaya pag umiinom ako, hindi ko alam kung ano unahin ba. Kakain ba ako dito? Umiinom ako dito. Sabay, pwede naman eh. Ganon, pwede naman yun eh. Ikaw ba, Kuya Eric, nagiinom ka? Excessive. Yan, excessive. Siya nagsabi excessive. Oo. Ibig sabihin, more than enough. Mga sa isang linggo, siguro mga araw-araw. Tama. Isang araw lang yung pahinga. Yung sa sobrang daming alcohol sa katawan, hindi na nagkakasakit. Di ba, minsan nakaka-amaze na kung sino pa yung mga ganyang palainom, mga hindi nagkakasakit siguro nga dahil yung alcohol nakakatulong maka-cleanse ng Tsaka may mga taong magkakasakit pag tumigil uminom. Ay, psychological? Hindi. Mag-a-adjust ang body natin eh. Withdrawal. May withdrawal yan. Magkakasakit sila. Ay, hello po sa mga nag-withdrawal. Yung sa pag-inom, di ba? At saka yung sa... Ba't kayo tumata? Di ba? Yung mga nag-yosi din, di ba? May withdrawal syndrome. Syndrome ba tawag? Di ko alam kung ano man yan. Basta, hello sa inyo. Kamusta naman ang buhay mo, Kuya Eric? Okay naman. Okay ka naman, masaya ka naman. Ang sitwasyon ngayon. Ayan. Mukhang feeling ko to si Kuya Eric kumikita to ng masaya-saya eh. Anong binibenta ba? Ano binibenta? Ano po, sa insurance, non-life. Ano na? Non-life insurance. Non-life po. insurance. Opo. Pag non-life, di patay. Hindi. Mga properties, mostly sa motor cars ka. Yan. Magpa-insure ka na ng motor mo. Ay, batiin ko lang mga bangga yung sumalbahay sa motorsiklo ko. Ay, oo, yung kinikwento mo last time. Finansan po yung aking big bike. Dito lang sa baba ng building natin. Naka-insure ka ba? Huwag mo na akong bentahan. Okay lang. Yan yung mga datingan, di ba? Actually, ako kasi mga pangga, ang sasakyan sa akin ay sasakyan lang. Okay. Hindi siya, may pangalan siya pero hindi siya baby. Hindi mo ko kayang pikunin dahil nagasgas siya. Okay lang ako Nakakapikon kaya? Nung kinuwento mo nga sa akin, napipikon ako Magagalit ako pero hindi yung para maasiwa ako maghapon, bit-bit ko. Para sa akin. Alam mo, ganyan ako. Kasi baby mo yung sasakyan mo. Bit-bit ko talaga. Ako kasi, ang sasakyan sa akin, it's a tool to take me from point A to point B. Tama ganun naman. Ganun ang gamit ko sa kanya. Pero kasi, di ba? Pero nakakainis lang na nananahimik yung motor ko doon. Tinira bro, tatlong gasgas, tatlong tansan. Ang lalim. Hindi kasi, nakakapikon doon yung sinadya. Puti sana kung halimbawa dinrive mo, tapos nasagi. Medyo, di ba? Pero kung yung sinadya talaga yung kung makikita ko lang, pag talagang nakita ko, nakita ko talaga yan. Yung tatansanin ko talaga yung pupil, di ba? Yung yung pupil. Hahanapin ko talaga. Asan pupil mo? Labas mo! Ganyan. Nakakagigil kasi talaga. Bakit ba? Imagine ko yun. Nanggigil kasi ako. Pag ako yung, teka lang, mahirap ilabas yung pupil ko. Yung wala madaling kausap, ilalabas din naman yung pupil. Iba na lang, ilalabas ko. Ayoko yan. Meron din ako dyan. Yung mga ganyan. Nakita ko. Ito si Kuya Eric. Oo nga, Kuya Eric. Wala na.
Pumunta ka Ano naman. po? Ako, Jackson, parang tanga yun. Diba? Bakit ba? Pumunta ka na lang dito kay Eric. Magkwentuhan na lang tayo. Pumunta ka dito ng Friday para masaya. Actually, dun sa kabila, 3 beses. Saan ko na yun? Saan nadalaw, yun? eh. Dun sa kabila Sa kabilang pa. banda. Talaga ba, oh? 3 beses ka nang nakapunta. Oh, Pops, binigyan mo pa nga ako ng si Halik. Papa Jackson. Binigyan niya ako ng Binigyan mo pala ng halik eh. Naku. t-shirt dahil birthday ko nun. T-shirt, walang ets, t-shirt. T-shirt nga. Yung Sogo. Hindi dati kasi may t-shirt ako sponsored by Sogo. Oo. Yung harapan niya nakalagay yung pangalan ko, yung likod nakalagay yung logo ng Oo. Sogo. Tsaka yung mga location. Naku, kay Eric nakikinig sa'yo mga Enerjacks, no? Oo. Si Lindsay nakikinig, si Jimbo nakikinig din. Si Oh, Sheena naman. may kadate. May kadate habang nagkakakanta ng mga salbakuta, ganyan. Hello. Anyway, salamat sa pagtawag, kuya. Salamat. Pops, just to say something na wala lang for the past siguro 6 years I've been listening. May problema naman talaga along the process, especially sa relationship. Okay. Pero alam mo yun, hindi ko naman kailangan na magkwento sa iyo eh. Ginawa ko na lang kung ano yung nakikinig naman ako gabi-gabi. So sometimes para pareho ng storya, yung advice mo, tinitake ko na lang yun as is. Kaya wala naman akong problema ngayon. Talaga. At least maganda, kuya, wala kang problema ngayon, ano? Masaya tayo pag wala kang problema. Gusto magawan kita ng problema. Okay na ako. Kasi napakarami ng problema sa paligid, tapos, di ba? Correct. Kaya pagbutihin na lang natin. Kaya nga. Kuya, mabuhay ka, ha? Maraming salamat. We really appreciate you calling us. Salamat at ano. At saka- Alam, hindi na kayo babalik sa airing dalawa eh. Actually, akala ko din magbo-bold star na ako, pero hindi talaga inadya to ng pagkakataon, parang naasiwa yung pagkakataon, no? Pero so again, muli na kami nagbalik. At sana makadalaw ka din dito, kuya, ha? Oo, sama ko yung mag-ina ko. Ayan, tama. Magaling, ha? Salamat po. Alright, salamat, Dali mo Eric. yan, ha? Dali mo yung ano dito, mag-ina mo. Ayan, yun. Oo. Sige po, Actually, makapasal yung mag-ina mo, ha? Sige. Thank you, kuya. Salamat. Ingat kayo. Salamat. Bye-bye. Alright, mga panggayan po yung ating caller, si Eric. Kuya Eric ng Taguig. Taguig ba? Makati. Sabi dito, Taguig eh. Macquarie, it's Macquarie, you know. That's why we talked about the intersection wherein you don't know where to go. Nasa Ganyan. office siya ng Makati. Pero taga-Tagig siya. Okay. Uy, tawag mga pangga 7212429. 7212429. Maligayang bati po sa lahat. Ay, sige, batiin ko muna, ha. Ito si Jimbo, ang UG, Ugdorp ba? UGDORP. Samahan ng mga drivers ng Uber and Grab po. Hello na rin kay Russ and Sir Jimmy. Thanks po. Nakatutok daw lagi. Ay, maligayang pakikinig po. Hello po sa mga kumakain ngayon. Magbukas kayo lahat ng sardinas ang 555 fried sardines. So, hindi mo na kailangan gisahin kasi straight from the can. Masipag po ang 555 dahil pinirito na po nila. Grabe, oh. Ang sipag naman nila. Grabe, oh. Bago ilata, pinirito na nila. No more gisa. Diba? Unlike yung tomato-based sardines, kailangan gisahin mo pa. Ito, yung ibang tomato-based sardines, ito straight from the can, nakaprito na. Ang 555 fried sardines, may 4 na flavors. Ang hot and spicy bistek escabeche at tausiya ng 555 fried sardines. Fried sarap ng sardines ko. 555. Maligayang bati po, Jervic Daliva, Jerry Mendoza, Michael Amida Ruel, Vitore from Paco, Manila. Maligayang pakikinig po. Saying hi to Jazel Cruz, Roanang, Ava Nicole, Jane Mendez, Lopez, Ruth, Sheen Respondo, Nicole, Francia Kabangisan, iba rin kayo, ano, pag nagbabati, pati middle name, right, kasama, oh. Haba, no? Malala rin itong mga abusado rin itong mga Josiah, tama ba ako? Josiah Moses Fulgosino, Zenny Rose Cervantes, Sina Marie Requerme, Emmanuel Tadeo Nadres, Mary Jean Nadres, Maria Rita at Luis Alfonso Nadres. Maligayang pakikinig sa pagmumukha niyo. Oy, ito mga taga-Bounty Credit and Collection Department, si Eman, Joanna, Angel, Hazel, and Danica. Bounty Fresh, no? Nerlin, paborito. Binabati ni Eman si Beshi Cake na taga Muñoz daw. Hindi ko na kung sino yan. Pabati po kila Marge Santos, no? Transparent girl. Bakit? Maputi. Si Jason
Udtuhan, Jamaica Baldedomar, Lizel Dagunot, Jolly Tomakas, at si Ella Prado. This is coming from Jeric and Jeffrey, the Corpus Brothers. Uy, kaano-an nyo si Peter Paul. Eto, hello po, maligayang pakikinig kay Cams, and Irene, Jack, Kesa, Hazel, Mama Lizia, Yayi, Kuya Arnold, Kuya Toffer, Noah, saka yung buong team, bro na pupunta raw mamaya dito at binabati natin si Clara na ang tanging problema ay kagandahan niya. Yan, ganda problems. Yan. Good evening kay Chicks and Papa Jackson. Pakibati naman po ang mga sumusunod. Cloud Sarmiento, ang mga maglalaro sa Susunod. pera o ba yung susunod? Ang laki ng susunod. Websin family daw. Ano yun, Brad? Ano yun? Susunod. Ang laki ng susunod. Bakit? Mas malaki pa sa'yo. Mas malaki pa sa susunod. Diba? Ang Websin family, ang Doodle Art Enthusiast, ang Guhit Pinas, ang laki ng GP, doodle. ang GP Doodlers, ayan, ang GP Bulacan, ang Nugid family, Jamaica Sunshine, Jose Nama, at ako, Lennon Nugid. Sino si Lennon? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun nagtitweet umaga-umaga? Ito pala no? Hani pala ito Umuwi ka na nga. Pinauwi. 7212429 mga panggad sa number you can call. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hoy, ano masarap gawin ngayong weekend? Sabado, Linggo. Wala akong pa-this point ngayong weekend. Wala? Wala. I will have to spend my time with my daughter. Pero bukas, meron kaming shoot. Shoot. Oo, meron Gusto ko kaming yan, mga shoot. Ano lang, shoot lang. Wala lang. Promotional video lang. Alam mo, hindi ako nauubusan ng ginagawa ko yung Chico. Lagi yan. Hoy! Nakikinig sa atin si Heini Brian A. Hartendorf. Asan siya? Nasa Dubai. Hi, Sir Harry. Nasa Dubai. Maligayang pakikinig sa'yo. Oo nga. Oy! Hartendorf! Namimiss ko na yung shisha. Ito yung ito ang aking shisha body. At sobrang namimiss ko na ang pagsishisha talaga. Maligayang pakikinig kay Sir Heini. Salamat. I'm watching via FB Live. Talaga. Salamat sa ginawa mo pag-tour sa akin sa ano yan sa ano ngayon Sa Dubai? ano nga yung pinuntahan natin sa Shell? Burj Al Arab. Hindi yung Ano ba? yung lugar yung parang lumang yung kumain tayo. Sa Souk Madina. Souk Madina. Souk Madina, yan. Oo nga, silent tea. Napalibre siya Madina. doon, napalibre. Oo. Hindi na nga lang tayo nakasakay doon sa yung Abra ride. Nagkataon lang busog ako nung kaya wala ko in-order gaano. Talaga ba? Hindi. Naalala mo nagpakain tayo ng yung ibon, yung lumalapit Yan. sa atin yung ibon. Pero kumain lang tayo ng fish and chips noon kasi. Yun lang. Kasi nga wala tayo. Kasi nakaupo tayo. Galing tayo sa kain, dalawa. Galing tayo sa anong mall yun? Talaga? Galing tayo sa kain noon. Nagkita tayo. Galing tayo Mall of the Emirates. Galing tayo kain noon. Galing tayo Mall of... Antayin mo kaming gutom ni Chico ata. Babalik kami dyan sa Dubai. Ha? Maghanda ka dyan. Mabal tayo dyan. Madinat Jumeirah pala daw. Hindi yun nga. Sok Madinat nga. Oo nga. Alam mo, gusto ko tuloy kaya nga, alam mo, gusto ko mag-business, shisha. No? Nakakatuwa kasi. Wala lang, gusto ko lang. Na-share ko lang. Gay. Thanks, bye. Okay na? Hello po sa lahat na nakandabay sa atin. Si Angel Sapphire, Arnold Caldea. Oy, hello sa inyo. Batiin mo daw siya, Chico. Oy, Arnold Caldea, ayan na ha. Masaya ka na ba? Wala lang. Di masaya din ako. Masaya ka eh. Si Regina Constantino, hello po. Ay, mga tagawang kong abangan nyo kami ni Kay Chico dyan. Hong Kong! Makapunta na ako ng Hong Kong! We'll be having a fans day dyan sa Girlie Acevedo, Joy Lalo. Maligayang pakikinig po. Hello po. Hello rin sa lahat ng mga taga-Anytime Fitness. Oy, hello sa inyo. Ayan, sa El Pueblo, binabati ko niyan sa MOA. Oo, Maligayang pakikinig po. Kumusta? Si Ivan Chavez daw sa Qatar, sabi ni AJ Dino, na hindi ko alam, hindi pa man libre to, nakakairita na to ha. Basta hello sa inyo. Oo, si Sheena, nabuhay na si Sheena, lahat na ng mga Energix ay nakikinig na. Ang ingay daw. Maingay kayo nga dyan maingay. Kanina pa kayong hapon. Sa lahat ng mga magjowang nagdidiwang ng kanilang mansary, anniversary, hello po. At binabati ko din yung mga single nagdidiwang ng breaksary. Hello po. Ay, talaga? Breaksary? Meron na yan. Binibilang mo pa ba yan? Sus ko, paano ka maka-move on kung bibilangin mo yan? Ewan ko, may kaibigan Talaga ba? Totoo ba yan? Breaksary talaga? Itago mo sa pangalang Mark. Parang kilala ko siya. Parang kanina lang nakita ko siya eh.
Batiin natin si Papang Rol Villaluna, nakaantabay siya. Stephanie, nakaantabay din. Salamat. Tawag din 7212429. May caller na tayo, 7212429. We have a caller from Bulacan, Chico, si Marga. Marga, magandang gabi. Hello, good evening po. Pakipatay po yung telepono mo. Pa, May radyo ikaw, pakipatay daw po. okay po. Ayan. Si Ate Marga, ikaw ay 29 years old, tama? Opo. Yan, si Marga. Ano pinagkakaabalan sa buhay ni Marga? Housewife. Housewife. Oh, may kids na ikaw? Meron na po isa. Ilang taon na? 5 years old. 5 years old, no? Uy, nakakatawa yung mga ganyan chikiting, no? Yan, 5 years old. Kakulitan pa rin yan, di ba? 4 years old, 5 years old. Opo. Sobrang kulit. Di ba? So, baby boy, girl. Boy. Ikaw nga, 20, mahigit ka na. Ang kulit mo pa rin eh. Bata pa kayo. Magti-30 na nga ako. Di ba? Hindi kasi, yung mga ganyan, mga 4 years old, 5 years old, yan yung mga pwede mo nang, yung laruan na, kumbaga, yung nakakapawi na talaga sila ng pagod na pag-uwi ka, pwede mo na utuin na. Tsaka meron na silang thoughts. Pwede na sila managot sa'yo. Sumagot kaya ka na. Opo. ganun, nakakatuwa na sila. Lalo na siya, sobra. Talaga? Oo, Opo. si Ate Marga. O di, ba't parang ang lungkot mo? Malungkot ka ba? Yan na tayo eh. Sakto tayo. lang. Bakit? O sige na, magkwentuhan tayo. Tungkol ba saan ito? Anong ganap ni Ate Marga ngayon? Actually, po, yung husband ko nasa abroad. Saan? Saudi. Saudi Arabia, KSA. Oh. Okay. KSA. So, ngayon, yung anak ko, lagi siya nagtatanong kung kailan uwi yung daddy niya. Then, Oh, si anak. Okay. yeah, since birth, yung anak ko, parang nakasama lang niya ng ilang araw. Okay. Parang mga 1 month per year. Yan lang siya nakakasama. Hindi, so ibig sabihin taon-taon umuwi si husband? Taon-taon naman. Taon-taon tas mga 1 month ganyan. Oh, usually 1 ganyan naman ang month. no. Meron umuwi Pero mga 2 kasi months. ngayon, sa age niya kasi ngayon, na 5 years old. Medyo inquisitive na yan eh. Oo, bakit ganun? Bakit? Ang dami ng tanong, Bakit? correct. Oo. Oh, so ngayon anong kino-concern ni Ngayon, Chikiting? kasi lagi na pinagtatalunan na kung magre-resign na siya or babalik pa siya dun sa work niya. Ano bang work niya dun, ma'am? Siya, technical marketing, parang ganun. Ano po? Technical and? Technical and marketing. Kala ko technical malfunction. Technical and trabaho. Technical and marketing, yeah. Ano yun? Technical and marketing? Talaga? Oh, okay. Technical and marketing. Sa isang, siya, sa brand, sa gulong. Sa gulong. Gulong. Yeah. Ate, makikilakas kami ng boses, ha? Yehey. Ako. Ayan. So, okay. So, tapos, so ngayon si anak ay more tanong, more fun. Gusto niya pauwiin, no? Gusto niya pauwiin yung father niya, syempre. Pero, yun yung lagi namin pinagtatalunan. Ba't kailan ba siya, kailan ba ang next na planong pag-uwi? Actually, dapat po, hindi na magre-renew Okay. this year. Okay. Ang dinadahilan niya is, hindi daw kasi siya papayagan ng amo niya. Wait lang ba? Gano'ng katagal lang ikasal? 5 years? 5 years. Gaano katagal na siya? Sa kabuuan ng 5 taon na mag-asawa kayo, gaano katagal na siya nasa Saudi? Yun, kasi nung umalis siya, pregnant pa lang ako. So, ganun Tapos pagbalik din. niya. Halos 5 years din. Oo, ganun din. Kaya nga, nakakasama lang niya yung bata. Once a year na, once lang. Okay. Ano pong tanong mo sa amin, ma'am? Tatanong ko lang kung okay lang kaya na kumbaga, tulungan ko yung anak ko na i-convince na umuwi na lang din. Okay, ganito ma'am, ganito. Unang-una sa lahat kay Chico, the decision will not rest doon sa anak ninyo. Ito usapan mag-asawa. Kasi Correct. economics to ng pamilya eh. Correct, totoo yan. Economics to. Kabuhayan yan eh. Diba, there will come a point, diba, sa buhay natin, iba ang desisyon pag meron kang pamilya at single ka. Totoo. Iba yan eh. Totoo yan. You become practical kapag meron kang Correct. obligasyon. Correct. Di ba? Pag single ka kasi, pag ikaw lang magugutom, madaling solusyonan yan eh.
Tama. But when people, di ba, ay nakaatang sa balikat mo yung kakainin nila, ibang desisyon. Correct. Alright, ganito po, ano. Yun nga yung gusto kong itanong. Kasi parang okay naman na, kahit pa paano, okay naman. Okay. Ang What gusto do ko lang, you mean okay na po? Okay na, you mean may ipon, ganyan? May sapat na... kahit pa paano naman. Tsaka ang gusto ko kasi kaso, sana. ate, ang ipon ay nauubos. Hindi. Kasi dun sa lugar na yun is walang possibility na magkaroon ng chance na magkasama yung family namin. Dun sa lugar na yun. Kapag halimbawa kinakausap mo siya, anong sinasabi niya? Anong time frame niya? Anong timeline? Laging, hindi siya ko papayagan. Okay. So, ibig sabihin po, it's short of saying na I still want to work here. Parang ganun. Actually, ma'am, ano ba tanong mo sa amin? Kung paano i-convince? Hindi. Kung okay lang kaya na tulungan ko na mag-convince yung anak ko kung kumbaga fair ba yun. Oo naman, bakit Fair naman hindi? ba? Kasi ma'am, ganito, ano naman kasi, sa mag-asawa ko yung Chico kasi, wala namang masama if you let your husband or your wife, di ba, know kung ano talaga yung gusto mo. And then you guys find the common ground whether kung babalik dito o hindi. Kasi unang-una po, yung pagpunta sa abroad, may kontrata yan eh. Oo, meron, hindi naman Di ba, tali ka dyan eh, sa kontrata. Ang unang tanong ko po sa inyo, kailan po ba yung tapos ng kontrata niya? Every year naman yun eh. Parang every year. Yung renewal. It's your choice. Oo, it's your choice na Okay. mag-renew or not. Kaso di ba nag-renew nga ngayon? Yes, ngayon nag-renew. Okay. So ngayon parang ate, sorry na lost ako doon. Yung tinatanong mo ba yung sa anak mo, gusto mong, ang tinatanong mo ay... Gusto kong pagbigyan yung anak ko, pero parang napaka-unfair naman kung pati ako, pagsasabihan ko din yung guy, yung asawa ko na... Meron naman isang mag-stop part dito na palaisipan sa akin eh. Ano doon? Yung part na Kuya Chico na sorry ha, Marga, magiging totoo ako sa'yo ha. Hindi kasi ako naniniwala na yung bata ito eh. Yung bata yung issue sa kagustuhan ng bata. Kasi alam mo ganito, wait, Marga. Kasi if you are, kung ikaw yung wife, na naiintindihan mo kung bakit na andon Correct. yung asawa mo sa Saudi, hindi na aabot sa punto magtatanong ka sa amin eh. Kasi you will explain to your kid. Automatic. Automatic na anak, ang tatay mo na andun kasi nagtatrabaho. Sinasabi ko naman yun sa kanya. Diba? Pinoconvince ko siya na kasi po, normal po talaga sa bata, di ba, na magtanong asan po yung papa ko. Kaso parang sa akin kasi alam ko naman sa sarili ko na sana iba na lang, di ba? Parang sana doon na lang marami naman lugar na pwede. Kaya lang kasi hindi ko lang magawa na, kung hindi ko lang siya na-convince na gano'n. What do you mean lugar yung trabaho? Yung trabaho ng asawa? Other countries. What's wrong eh? Kasi hindi kasi ate, di ba? Halimbawa, lumipat na ibang country, still, malayo pa rin sa inyo. Hindi kasi ang point niya, sa Saudi kasi walang point na makuha sila mag-ina. Okay. Unlike, halimbawa, nagpunta ng Singapore. Okay, pwede mong kunin yung mag-ina mo eh. Correct. Hindi kita minura, yung mag-ina niya pala. Hindi ba? Wala ba? Hindi ko kasi alam eh. So, di ba? Walang possibility sa Saudi kasi. There's no chance. Wala po talaga. Wala. Mahirap. Ganito po, alright. Mami, Marga, alright. At here's my advice to you. Kung pag-uusapan yung mag-asawa, yung pag-uwi niya dito, ilagay nyo sa usapan, ilagay nyo to sa usapan na nag-uusap ay bilang mag-asawa. Because honestly po, hindi naman sa ina-undermine natin yung longing ng anak sa tatay. Kaya lang po kasi, there are decisions na hindi mo pwedeng i-rest dun sa bata dahil nanabik siya. Kasi this is actually a topic of economics. Kasi pwede namang umuwin, di ba? Pero yung para i-give up mo yung trabaho, parang hindi yata, di ba? Oo, baka kasi i-give up yung trabaho dahil lang sa namimiss ng anak, ending ang kayo pag, di ba? Diba? Iba po talaga pag mag-asawa. Ma'am, ganito kaya sinabi ko kanina, pakiramdam ko, hindi to tungkol sa bata. It's you. Feeling ko na may miss mo ate. Oo, ikaw to. Tumaga na may miss yung asawa niya. Hindi. The truth is, isa na rin sa point na, para kasi feeling ko lang din. Kasi sa tagal na, parang lumalayo yung loob No. ko
So ako, nahihirapan na rin na Ayan, turuan di- di- yung anak ko. Lumabas din yung totoo, tungkol sa'yo to. Di ba? May pagpupurot pa. Nahihirapan din ako tuloy na yung syempre kung ako nga sa sarili ko lumalayo, paano ko pantuturuan niya? Ma'am, ganito, alright. We can actually talk about this na walang plastikan. So, Apa. kung ganyan tatakbo yung usapan natin na to, Ate Marga, my question is, ano ba? May nagugustuhan ka ba iba? Wala. Kasi di ba, naman. lumalayo ang loob mo. Pag Hindi, lumalayo... wala. Kasi parang Kasi kasi Marga bilang asawa, Nawala bilang asawa. bilang pala yung load nito eh. Baka yung only, yung every 12 minutes. Oo, di ba? Bilang yung load. Bilang yung Pero load. di, alam mo, totoo yan, Papa Jackson. No? Kasi di ba, ako ay lumaki sa pamilya ng, well, may OFW. Yung tatay ko, di ba? OFW Kaya nga talaga. dapat you're the OFW. perfect person to, no? So- From the perspective of anak, kasi kayo yung Oo. malayo sa So magulang. ngayon, totoo yan, yung sinasabi mo, no, na automatic yan. Yung nanay ko, si Aling Elsie, yan yung recollection ko, no, ng kabataan ko, kabilang yan, yung tipong, nak, si papa mo, ganyan-ganyan, na ang naaalala ko pa, pinapakita sa amin yung picture frame ng tatay ko. Oo, na mukha siyang may Okay. bigote siya doon na pwede niya ipinta yung bigote niya sa kapal, ganyan. So, yung nanay ko, ginagawa niya yung trabaho niya bilang asawa, no, na para ipaintindi sa aming mga anak na ang tatay nyo o yung tatay namin ay nasa ibang bansa, nagpapakahirap para may maipadala sa atin. Ganon, di ba? Kaya hindi nyo nakakasama, ganyan. Kasi nagtatanong kami, di ba? Saan si Papa? Kaya uwi, di ba? Kaya tayo mamamasyal, di ba? Kasi pag pumunta kami ng mall, malimbawa, pumunta kami pasyalan, kami bilang bata, nakikita namin yung ibang pamilya, andun yung tatay, andun yung nanay. Kami, lagi namin kasama nanay, si Aling Elsie. So, di ba, nagtatanong kami. At yun yung recollection ko ng isa sa part ng kabataan ko, yan yung nare-recall ko na laging nagre-remind ang nanay ko na ang tatay. Kaya lagi kaming kumakaway sa eroplano. Kaya, iba, yun yung rason kung bakit tatay kami... niyo nandun, no? Oh, yung tatay. Kaya kami kumakaway sa eroplano. Minsan hanggang ngayon kumakaway pa rin ako. Di ba? Hanggang ngayon kumakaway pa rin ako. Pero ganyan. So, natural, yung in connection to what you said, yung bilang nanay, automatic mong gagawin yan eh. Yes, At yes. hindi mo iisipin yung, tama, hindi to issue ng dahil sa namimiss lang namin. No? O dahil naghahanap kaming, yung anak dahil naghahanap, hindi. Kasi, alam mo naman, i-give up ang kabuhayan para lang dahil sa namimiss, hindi ba? Unless mayaman kayo. Naniniwala ako na first, nakaatang sa balikat ng nanay, kung nanay mo nyo nandito, para ipaliwanag sa anak. Kung tama yung ginagawa Totoo naman. kung bakit nandun. Pangalawa, It's your responsibility bilang nanay. ayun yung part that you have to play, di ba? I think it's unfair na alam mo yung asawa mo nagtatrabaho sa ibang bansa at nagsusustento sa'yo, and then you will say, lumalayo yung loob ko. Dahil long distance relationship. Nagtatrabaho naman yung asawa mo doon. Oo. And most of all, wag nating isipin na nandun yung mister mo at ginusto niya nandun siya kung pa pwedeng Correct. nandito at kumikita ng parehas. Oo. Alam mo, hindi talaga ganun. Di ba? Nandun yun, hindi niya ginustong nandun siya because honestly, karamihan ng OFWs na nasa ibang bansa, di ba? Kung meron lang silang kita na matutumbasan yung kita nila doon na nandito sila, they will not leave the Oo, country. mag-agree talaga ako dyan, no? Bakit ka papunta rin kung pwede naman nandito ka? Totoo, Bakit ba ako high pitch? Hindi ko rin alam sa'yo. Di ba kung pwedeng dito ka na lang at kasama mo yung pamilya mo, di ba? Ganun naman talaga. Tsaka, ayun ako, pag-usapang OFW talaga, nakakalungkot lang din dahil ako naranasan ko na nga din talaga mag-OFW. Tapos, di ba, nung pinuntahan ko yung nanay ko doon, nakita ko yung trabaho niya. Sko, di ba, kinuwento ko nga sa'yo, nung sinama ako ni Aling Elsie sa trabaho, gusto ko lang sumama kasi gusto kong malaman ano yung ginagawa niya. Di ba? Iba yung kinikwento eh. Nakinikwento na, di ba, nagaganyan sa mga bahay, di ba, naglilinis. So, tanggap namin, alam naman namin yan. Okay. Wala namang masama dyan. Pero nung time na pumunta na, for 2 weeks nandun ako at sumama ako dun sa isa niyang trabaho talaga. Doon mo nakita. Oo, Lahat ng pinalakwatsa mo. Oo, Brad, naiyak talaga ako. Hindi ko lang pinakita, syempre, yung parang, nung kumuha na siya ng vacuum, naiyak na talaga ako. Hindi ko kinaya. Naglilinis din ako, nagtumulong din ako. Tinulungan ko siya, syempre. Pero bago magsimula, naiyak talaga ako. Diba kasi hindi ko talaga nakayanan. It's a confirmation, di ba, of yung nanay ko. what you've known all along. Ganyan. Kaya nga na parang okay. Tapos doon ko na, di ba, nare-recall ko na, tapos kung makahingi ako dati ng, di ba? Exactly. Nung hindi ko pa naiintindihan, kung makahingi ako, gano'n na lang, di ba? For them kasi,
it has become a way of life to them. Hindi na nila iniinda eh. Sanay na sila eh. Hinahanap ng katawan nila Yes, yan. Hinahanap ng katawan nila pero yan. bilang ikaw yung, mabawa, ikaw yung tipo ng anak na humingi ng walang kaparadakang gastos at makikita mo silang ganon, kung may konsensya ka natitira, makukonsensya ka talaga. Grabe talaga yun. Tapos di ba, lalabas ako doon eh. Baka makita ako nung Irish, baka kausapin ako, baka reglahin ako. Diba, hindi ko. Diba? Why are you crying? Magkakaroon doon. Sabi ko, hindi, no. Go there. No. Go there. I told you not to go to, but you go to. Go there, not here. Magkakaroon ako doon. Pero di ba, yun nga, ay nako, kaya yung mga may mga asawa, di ba, may pamilya, may nanay, may mga, di ba, may mga kapag-anak, may kapatid na sa OFW. Ay nako. Kumustahin nyo naman. Tsaka irespeto niyo yung pinagpaguran nila. And yun na nga lang, the least na pwede mong kumustahin, yung kumustahin na hindi ka nang hihingi. Yan. Diba? Kasi minsan, mangumusta ka ng totoong nangumusta at hindi ka nang hihingi. minsan may kadugtong na Hindi minsan, madalas talaga. Di ba yung may kadugtong na hingi yung pangungumusta? Oo. So sila, yung sentimiento na naalala mo lang naman kapag ganyan. Totoo yan sobrang totoo yan. Kasi na-feel ko rin yan. na-feel ko talaga yan. Pagpadalahan na tsaka ka Oo, di ba? no? Pagkakailangan na ng ganito, manghihingi ng ganyan-ganyan, saka ako maaalala. Pero, di ba? Ay, nako, OFW. Hello po, sila na nakaantabay sa atin. Marami nanonood sa ating OFWs ngayon. Okay, hello po. Maligayang pakikinig. Hello rin po sila ng mga nilalang na, alam mo kay Chico, yung programa ko ng Mondays na hanggang Thursdays na hindi kita kasama, walang gabi halos na walang nag-attempt na OFW tumawag sa atin. Kagabi lang may tumawag sa akin, Singapore. Usually nga, and then ba, oo, pag dati sa umaga din, may mga naging callers din ako na, New Zealand. Yan, Hong Kong, Japan. Ito, pinagmamasdan ko ngayon, Venezuela, Valenzuela pala. Venezuela. Croatia, Turkmenistan, Uzbekistan. Hello po sa inyo lahat. Salamat. Timor-Leste. Di ba, bakit ba? Salamat kung at some point we are making your day a little bit lighter and more positive. Hindi, Papa Jackson, it really helps, no? It really helps. Kasi di ba, ako na nasa Dubai ako, it really helps na to make them feel, no, itong mga OFW, to make them feel na at home sila. At least meron ka sa pagiging Pinoy. Oo, nakakawala talaga ng homesick. Somehow nakakatulong kahit yung nakikinig ka lang. Yung nakikinig ka pero feeling mo katabi ka nila or feeling mo nasa Maynila ka dahil sa mga pinag-uusapan. 'Di ba? Dahil Pinoy ka, nakaka-relate ka. Yun na nga lang kaya ito best example. Yung mga nasa ibang bansa, pag kumain sila ng pasit canton, lucky me. Yeah, Ang dating sa kanila, nasa Pilipinas sila. Gano'n, no? It gives them the ambience parang Pinas canton Totoo. Diba? Totoo naman talaga yan. Kasi pambansang ano yan pantawid ulam ng mga Pinoy. Na carbo overload kasi inuulam namin kaya yan. Yan. Inuulam namin yan yung pansit canton talaga. Ulam yan sa amin. Ba't ba kayo nangingialam? May ulam. Hello po, sila ng babati. Tapos na. Hello kay magandang umaga kay Kel Ramirez, nakaantabay siya. Si Papa Jackson, kay Chico, lagi ko nakaantabay, sabi ni AL Zeknas. Maligayang pakikinig kay Marilyn Garcia. Ayan. Hello po. Si Julieta Andrada, may pagrereklamo. Reply naman po, wala kang nabasa ng isang mensahe sa akin at pinadala niya yung picture niyo magkasama kayo kay Chico. Talaga? Ayan kasama pala ako dito. Kasama ka dyan sa dati pa yan Oo, dati pa yan. Hello po, maligay. Okay, good evening po kay Chico and Papa Jackson. Pakibati naman po ang aking mga kapatid na sina Alvin, Clarence, and Carlo Ramos. At sa mother ko po na si Marie Ramos at sa father ko, Otchoy Ramos. Pati na po sa mga T. Jose Boys ng Ugong Pasig, sabi ni Aljon Ramos. Sana hello yung Ramos po, family na lang. Shine ng Tagaytay, nakaantabay siya, nag-work siya sa Taguig daw. Mabatang ate siya, Kuya Chris at ate Lara. Maligayang pakikinig po. Ayan. Ito. Hello po kila Lilibeth Aromin, Bing de la Cruz, Glenes Espiritu, Faye Mariano, Ares Tutol, Angel Sapper. Sila to, Cristia, Tin Costales, Jessica Marie, Josvin Luan, Regina, Constantino, Girly, Acevedo, Lita Tugbo, de Santiago,
Ellie Canyoza, and also saying hi to Nikay Carbajosa, to Emily Celario, and Alam mo, G. nahihirap Babe. ka sa ginagawa mo. Oo nga, actually nga. Kaya tigil ko na nga. Maligayang pakikinig din sa anak ni Tolit sa ating tech on duty Si ngayon. Tolit! Si Beche at sa anak ko na si Ethan Cielo Castro sa Antipolo. Maligayang bati kay Antipolo. Maria Claren. Ayan, Engineering 5B ng Colegio de Montalban. Jethro Almado, Erwin Cortez, Labugin. Ayan. Hello daw sa iyo, Chico. Hello kay Hello po. Majed Aquino ng Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Pancit Canton with boiled eggs. Kaya na umaga, kinain ko yan. Oo, yung hard. Marge Santos, Ivy Santos, Maylin sa naman Casimiro, si Eyal, nabasa ko na to. Hello po sa inyo lahat. Si Mary Chris Basa, hello po. Maligayang pakikinig po. Maria Cristina Carlos, happy listening po sa inyo lahat. Thank you very much. Jessa Candaza, Greg Torniado, at Trina Abigail Otamias, Pau Zev, maligayang binabati ka nila lahat. Si Bianca Mangarin, si Bing Santiago Solis, hello po sa inyo lahat. Hindi ko kayang batiin lahat habang wala kami ng show ni Kuya Chico dito. Hoy, thank you pala kay Miss Carol Madriaga dun sa fruits and sa paspaghetti. O nga, ang sarap-sarap na spaghetti. Kaya kanino galing? Kay Miss Carol Madriaga. Talaga? Madriaga? Parang pinsan ko to. Talaga? Totoo nga? Madriaga eh. Baka naman maraming Madriaga. Pinsan ko lahat. Oo. Bakit ba? Ako nga, di ba, yung may galis nga dyan, feeling ko kapatid ko na agad eh. Kaya di naman kami magkaano-ano eh. Batiin ko lang si Thelma Pomida, Sheila Mariel, Vilma Prudente, at sa PL Moon, Muntinlupa. PL Moon. Oo, at sa mga CAS mates at MC43 at mga tropa ko sa Villa Palau. Ayan, hello po sa inyo ha. PL Moon, Muntinlupa. Mga taga Muntinlupa dyan ha. Sige lang, dyan lang kayo. Huwag kayo lilipat ha. Hello po sa mga nanonood ngayon sa Live, oo nga, naka-FB live ka nga maligayang pala. pakikinig po at panonood. Kinukulit na ako mag-FB live. Hindi nga ako marunong nun. I-share ko na lang. Oo nga, i-share ko na nga lang. Kasi daw nag-FB live ko daw. Hindi nga ako marunong nun nga eh. Hindi ko nga alam paano. Alright mga pangga, Kuya Chico, let's Anong patutugtugin natin ngayon? yung mga paborito mo lately. Ano yan? Yung paano ang gabi ni Luke Mijares. Ayan, oo nga. Paano? Oo nga. Gusto ko yan, be. Ang ganda-ganda niyan. Pangga! We are in number 106.7 Energy FM, Pangga! Huwag mo sabing radyo, sabihin mo. Coming from Papa Luke Mijares. Ayan, at saka si JR. Yan, the Blackbird of Asia. Oo nga, no? Kasi The marami na raw songbird, oo. di ba? Kung ano-anong bird, Correct. siya naman yung blackbird. Siya naman yung blackbird nga, no? Napaka-cool nito si Luke Mijares talaga. Pangga, ito na po yung awitin na yan. Oh yeah, yan.